attentiveness. So uh, attentiveness ay para din siyang observant. Attentiveness para ding observation, yon sharp or observation, clear and sharp observation. Na parang gagamitin natin dito yung mga senses natin, hindi lang yung 5 senses ang gagamitin natin, kung hindi may malalim tayo na pakiramdam, yon pakiramdam sa paligid natin, sa pang-araw-araw nating buhay. At pag hindi, ay na siya ay magiging undistracted observation. So bago tayo dumating doon sa meditation per se, yung talagang nagme-meditate tayo, at kung nagagamit natin yung pagiging observant natin at attentive sa pang-araw-araw nating buhay, medyo madali-dali na. Kasi sabi nga ni Ray, yung focus ay napaka-importante. So, yung focus na yon ay hindi lamang panglabas na nakikita natin sa ating kapaligiran, kundi yung inner, meaning ano ba yung feelings, ano ba yung nararamdaman natin sa ating paggalaw natin sa buhay sa araw-araw, at para tayo makarating doon sa talagang focus, kailangan ang itinuturo sa atin para tayo maka-step, maka punta doon sa tamang meditation, kailangan ay tayo ay hindi bias. Wala tayong judgment sa bawat galaw ng ating buhay, sa bawat nakikita natin. Gaya ng example ni Richie na yung paniki ay hindi maganda yung dating sa atin. Parang siya ay may kasamang, sa mga horror movies, may kasamang paniki. And then, negative, kumbagay negative ang pananaw natin sa dati nating pagkaunawa, sa dati nating pagkaalam, yung knowledge natin sa paniki ay horror siya, malaki ang mata, madilim, siya ay kulay itim, siya ay panggabi, yon. So, kailangan wala tayong judgment sa pang-araw-araw natin. Natututunan naman natin yon, na hindi na tayo masyadong nagagamit natin talaga yung ating pag-aaral na ito, na hindi tayo nagja-judge na. At kung meron mang negative na dumarating nga sa atin, parang napapalawak na natin yung ating understanding na ito ay stepping stone natin para tayo ay maging klaro ang ating understanding, ang ating knowledge, na hindi ito maging negative kapares ng mga nakaraan nating judgment na pag natitrigger yung ating sarili na pag negative ay negative nga, nakakasama ng loob or pero kung tayo ay nag-aaral nitong pag-aaral na ito, nababawasan unti-unti ang ating pagiging bias natin. So, yun ang tinatawag doon na inner na sa ating sarili. Ayun, yung inner natin, aalalahanin natin ang ating pinag-aaralan ay thoughts, feelings, emotion. Yun. Yung outer naman ay kung ano yung nakikita ng ating mata, kung ano yung ating naririnig. Yun. Magbabase muna doon At doon lang magre-react yung ating pag-iisip, yung ating feelings, yung ating emotion. So, sa pagiging clear and sharp observant, ay di iingatan natin na maging pantay
pantay lang yung inner at saka yung outer natin concept, yung inner and outer concept natin sa buhay. Yun. Baka meron kayong idadagdag. Okay, Kellen, okay naman yung medyo lumayo, naging general na tayo. Yung talagang yung paliwanag ni Ate Helen ay talagang actual. Ngayon, ibalik ko doon sa focus ng ating, ibalik natin sa focus yung specific. Basahin ko ulit, thinking of the time na ikaw ay nagme-meditate. Kasi, ang paliwanag na dito is how you meditate, intro to meditation. So, ang isang topic is yung observation na nangyayari sa iyo pag nagme-meditate ka. So, sabi niya sa 26, clear and sharp observation. You should have a clear and sharp observation and undistracted observation of that which is revealed at the moment na nagme-meditate ka, of the present particular experience and which relates to the inner and the outer. Ibig sabihin, halimbawa, there are different approaches ng meditation. Yun yung nakatitig ka sa ilaw, nakatitig ka sa linya, or yung breathing meditation mo. So, clear and sharp observation at undistracted observation ang dapat titingnan mo doon sa ilaw ng kandila of that which is revealed at the moment of the present particular experience. Kung ano yung ino-observe mo doon ka lang nakafocus. Doon ka lang sa ilaw o sa ilaw noong kandila. No? Doon ka lang nakafocus. So, you should have a clear and sharp observation doon sa ilaw ng kandila. And that is how you will meditate. And undistracted dapat. No? Kailangan nakafocus ka, hindi ka distracted, at wala ka, yung observation mo hindi distracted. At kung ano yung nare-reveal at that present particular experience na nakatitig ka doon o kaya nakatitig ka doon sa linya, yun ang yung observation, yung nasa loob ng pakiramdam mo at yung nasa labas ng pakiramdam mo, yun ang iyong yung nararamdaman mo. No? And on the 27, in the case of the meditation, it is in the immediate viewing kung halimbawa ilaw o kaya yung line nung kandila, observation and registration, yung naka-register sa kayo, and realization of one's own consciousness base, kung ano yung consciousness mo doon sa ilaw na yon at saka sa linya during your meditation. Physical processes of the existence as far as they fall into the mirror realm and observation realm, and the attentiveness of the human being. So yung parang kumisan pagka lumiko ka ng kanan, may nagmi-mirror yun no? Nagmi-mirror yung observation mo. Nandun pa rin yung line, kaya lang kulay puti. Yung ilaw mo, pag tinitigan mo yung sa meditation mo, pag kumanan ka ng konti, nandun pa rin yung liwanag, pero iba ng kulay puti na lang, parang mirror na lang yon. And on the 28, the sharp and clear observation, yung observation mo dun sa breathing mo, yung inhale, exhale, doon sa ilaw, kung ano yung clear observation mo doon ka nakafocus, is called a pure observation. Wala kang nararamdamang iba, wala kang Because in this meditation situation, during the time of your meditation, you as an observing human being only behaves acceptingly in purest form towards that object, towards your breathing exercise, yung hangin mo na pumapasok at lumalabas, doon sa ilaw na nakikita mo, at doon sa, kasi marami ang tinuro sa atin doon sa unahang kung paano mag-meditate. So yung situation, meditation towards the object, without influencing the object in a self-evaluating form by means of his her own forms of will. Kasi pwede mo kasing your own will, feelings, and thinking as well as through his or her action. Pwede mo kasing through your action, pwede mo pagalawin yung ilaw o kaya your own will, yung isip mo lang sa imagination mo, pwede mo pagalawin yung ilaw. Hindi mo dapat. Hayaan mo lang yung item na yun, yung bagay na yun, nandoon lang siya. It's the purest observation. So yun yung aking take dito about this from 26 to 28.
focusing ako doon sa ating main topic. This is an introduction to the meditation. Ayaw kong lumabas doon sa medyo malawak na. Ibig sabihin talagang meditation, magaling ka nang mag-meditate. So yun yung malawak na yung sinasabi ni Ate Helen, talagang malalim ng meditation. Ganon din sa paniki, ano? Pwede mong gamitin mag-meditate ka doon sa paniki na naging logical yung thinking mo, na yung purpose ng paniki na yun hindi yung para sa horror or whatever. No, nagiging logical ang thinking mo na yun ay may purpose as a ano nga ito, ano ba yung fauna, as a fauna or as a Fauna an and animal flora, or a being. fauna, oo, animal. Yes. So yun yung aking take dito, para at least focus tayo sa yung itinuturo sa atin kung paano mag-meditate. Kailangan doon ka lang nakatutok sa ilaw, yung tinuro sa atin na mag-meditate doon ka sa pagdila, o doon sa linya na nagiging 2 lines yan kapag tumatagal na. And at the same time, yung breathing exercise mo, yung object na yon, yung hangin na lumalabas at pumapasok, yun ang doon ka nakafocus. Kaya lang sa akin, pag nagme-meditate ako, gagamitin ko yung breathing ko, yung hangin ko, naiinip ako, parang yung hindi ko maintindihan, naiinip ako eh. Kaya mas maganda sa akin, it's either yung ilaw ang titigan ko or magawa ako ng line. Dati ang meditation ko yung star yung star or round circle na nandoon sa harapan ng aking kama. Kaya lang inaasar ako ng misis ko dahil pinagtatawanan ako habang nag-meditate ako dahil kung ano-ano raw pinagagagawa ko. So yun aking take from 26 to 28. Ayan. Sige. Salamat. Tama naman yung kay Reyna yun na nakakonsentrate tayo dito. Kaya ko lang naman na i-share yung sa akin para bang punta tayo sa basic. Kumbaga, iurong natin ng konti dahil ang problema natin hindi tayo makafocus eh. Maraming mga pumapasok sa ating pag-iisip. So, bakit? Bakit ganun? So, kumbaga ay iniuurong ko lang ng konti, pero dadating din tayo doon. At ito nga yung tinuturo sa atin dito. Kaya lang umurong ako ng konti. Yung hindi advance yung senior ko, kundi umurong ng konti. Bakit tayo hindi makafocus? Dahil nga yung kulang tayo sa attentiveness and being observant sa pag-araw-araw nating buhay. Kulang tayo doon. Kumbaga, marami tayong biases, marami tayong judgment, na pagdating natin sa pagme-meditate, di dala-dala natin yung mga judgment na yan, dala-dala natin yung bias na yan, hindi tayo makafocus dahil bit-bit natin yung hindi tayo marunong mag-observe. Na itong sa una kong ang paliwanag, yung pure observation, ay mag-iingat tayo dahil papasok diyan ang maraming positive and negative. Positive and negative sa pagiging observant natin. Pag minsan, hindi naman tayo observant before eh. Lalo ngayon, parang sa tingin ko, nagiging yung in detail tayo sa observant. Kasi pag minsan nanineglect natin yung mga sarili, meron tayo nalilingat tayo sa ating mga nakikita, sa ating senses, nalingat tayong umibig, nalingat tayong mag-care, nalingat tayo dahil nga hindi tayo pure observant. Hindi tayo pure observant. Malaman na lang natin, hindi ko, yung bang sa sobra bang hindi tayo attentive, yun. Kasi ang topic natin, attentiveness eh. Pero itong attentiveness na ito, madugo yan, madugo. Dahil kailangan tayo diyan na smart. Yun, gumamit sila ng smart eh. Dito sa page 220. Bago tinalakay itong observation na ito. Kailangan smart ka sa pagiging attentive mo. So, Ate Helen, natatawa ako doon sa sinabi mo yung nalingat sa pag-ibig. minsan Kailangan, tama yun. nalilingat Kailangan, tayo. kaya nga, pag halimbawang observant ka,
No? Yung Oo. magaling ka na sa, mahusay ka na sa meditation, observant ka na, Oo. alam mo na kung paano mag-observe, focus ka na, Oo. mapo-focus mo doon sa iniibig mo na nadala ka lang pala ng emosyon. No? Oo, Na tama nadala 'yan. ka ng gandang lalaki, nadala ka ng kanyang ah, tamis ng pananalita. No? Hmm. Pero kung halimbawa observant ka, no, kagaya nga yung sabi example ni Richie na yung paniki, ang Oo. tingin mo, pangit ang paniki, pero may purpose yun, no? May gamit yun. Mm. So, doon ka nakafocus sa paniki. No? Nagagamit mo yun, may gamit yun. Ganon din sa, yun nga, sa nalingat na pag-ibig. No? Pag hindi ka naging observant, Hindi mo eh, eh, magkakampali ka. No? lalo Magiging yung ang mga decision mo iba. lalo No? yung Magiging pamilya, lalo yung magiging ang tingin mo pamilya. doon sa Oo. magiging ang tingin mo doon sa isang pangit na nanliligaw sa iyo, ang tingin mo sa kanya, no? Eh hindi magiging maganda yung buhay. Parang horror siya ng buhay mo dahil pangit siya, no? Mhm. Parang paniki. Ang tingin mo ay horror siya. Pero yung pala, mayroong ibang purpose kasi hindi ka nga nag-focus ng future thinking mo, hindi ka naging observant, hindi ka naging ano, yun pala ay pagdating ng naging proactive ka, no? Hindi ka naging proactive, naging reactive ka, doon lalo na doon sa emotion. So yun yung isa Ayun. sa mga output na nitong ating meditation. Nagiging focus tayo and logical ang thinking. Oo. Oo. So tama yung in-explain mo. Nagfo-focus tayo dito sa 26 to 28. Ako naman yung kumbaga side dish yung akin. Paano tayo dadating doon sa clear and sharp observation during the actual meditation. Paano tayo makakarating doon? At lahat nga, pag tinatanong natin, ay, tita, hindi pa po ako makaano dahil ang daming pumapasok sa ating isip, maraming abala, kumbaga, talagang hindi maka-focus, in short. Wala pa sa focus, wala pa tayo. Kahit ako, wala pa din. Hindi pa rin ako nakaka-perfect, sabihin natin. Pero yung mag-start ka na lang ng meditation ay one way na rin yun. Kasi sinasabi naman lagi dito na yung in the beginning, yan, it's normal. Sabi dito sa 32 na it's normal na sa simula, siyempre gano'n, pero mare-resolve din siya, ang sabi doon sa 32. Pagka tayo Basahin na po nag-dedicate. natin yung 29. Oo, sige, basahin mo. Sige. Thus, in the realm of the meditation, the purity is only of value in the form that only pure facts are acknowledged and are existent. Therefore, only that which is present in purest, sharp, and clearest form, which therefore corresponds to a crystal clear objectivity. So, yan, ano? And then, puntahan natin hanggang, Ate Helen, hanggang 32, ano? Para Oh, at least, sige. kasi Oh, narating mo sige. na eh. Oo. So, number Hindi, 30. hanggang Sige, 31 basahin mo siguro. na. Hanggang Ikaw na 31 bumasa. muna tayo. Oo. Oo, sige. 29. And then 30, in the beginning, it is unavoidable with a pure observation of the facts, objective consideration, that out of old habits, Yan. one's own Oo. evaluations and other reactions appear immediately again and again. Paulit-ulit yun Yan. na Oo. yung mga ano mo pumapasok lagi ano. Kasi Oo. in the beginning unavoidable yun. Talagang hindi yan. Oo. Kaya nga ang ginagawa ni Billy, meron kang focus na isang bagay. Doon ka focus. Babalik ka uli doon. Dapat habang nag-meditate ka kasi may papasok sa iyo. Balik ka uli doon, no? Kaya doon sa number 29, in the realm of the meditation, the purity is only of value in the form that only pure facts are acknowledged. Yung pure facts lang ng iyong nakikita. No, wala kang ibang ano, yung factual lang. No, wala kang ibang iisipin doon, wala whatever, and are existent. At yung existent lang na nandoon, yun lang titingnan mo, wala ka ng ibang sa ikukwento doon sa ilaw na mainit yun o kaya ano, papasok ka. No, only think of it. Titingnan mo lang siya. Then in the 31, the habit of the human being of thinking unconcentratedly and observing unconcentratedly guarantees that the concentration is disturbed by thoughts that constantly chase each other and by external
and internal influences which results in the pure observation suffering from it. Kaya kasi ang dami mo ngang nasisira yung concentration mo no? Kaya yung pure observation mo ay naapektuhan. Kasi nga doon sa external and internal influences mo. Yung external, yun yung ingay ng paligid mo. Kaya ang solusyon mo doon, maglalagay ka ng sounds. No? Ngayon, yung internal mo naman, kumukulo yung tiyan mo, no? May influences yun. No? Medyo masakit yung kaya nga pinagsusuot tayo during the meditation ng maluluwag na ng mga damit para hindi tayo at saka yung doon tayo sa lugar na medyo yung liwanag, no? So yun yung mga external and internal influences that results in your observation suffering because of it. Kasi unconcentrated ka na no? Hindi ka na concentrated because of yung habit, yung attitude natin na naglalaro yung isip. Oo, kaya ginagawa ni Billy, naglagay siya ng isang bagay. Pwede ka kasing mag-meditate ng walang bagay na gamitin Unang-una, yung imagination lang, pwede ka mag-meditate na doon. Unfortunately, pagka nag-ano ka ng isang bagay, ng ganun lang, nag-meditate ka na wala kang iniisip, wala, ang daming papasok. Pero kung may tinititigan ka, doon ka lang nakatingin, mas madali ka mag-concentrate kasi doon ka nakapokus, walang facts, walang everything, walang will, wala kang decision or wala kang suggestion doon sa tinititigan mo, kundi titingin ka lang doon just to concentrate. The same thing din doon sa line, the same thing din doon sa dot na nandun sa harapan mo, or the same thing din doon sa breathing exercise mo, yung hangin mo lang ang titignan mo in and out ng iyong nostrils. So yun yung para maging concentrated ka, no? Yan yung tinuturo sa atin ni Billy para maging ang ganda ng concentration natin, makapag-focus tayo, maging ang observation natin talagang observant tayo, no? Doon sa isang bagay lang. Hindi yung naglalaro kung saan-saan kasi nga naaapektuhan ka ng internal and external influences. So, any other thoughts sa inyo naman? Ayun, parang naalala ko Ray, kasi sabi mo kanina, parang in general yun sa akin. Para bang, bigla ko naisip, alin bang uunahin natin? Alin ba mauna? Itlog o manok? Di ba? Kasi, bago tayo makapag-concentrate, siyempre, parang uunahin muna natin yung ating personality, how we think, how we feel, bago tayo makarating doon sa meditation. And then, ito naman sa meditation, per se, yung actual meditation, ito na yung marami tayong mga hindrance, di ba? Bakit tayo hindi? So, binigyan tayo ng kandila, binigyan tayo ng paghinga, binigyan tayo ng line na titingnan para lang mabalance yung ating awareness, no? Para mabalance sa awareness. Pero, on the way, hinihila-hila pa rin tayo lagi ng ating mga old habits. Yon, our own evaluation na tayo ay pala-judge, tayo ay pusong mamon, tayo ay dinadala tayo ng mga emotion natin na tayo ay problematic, hindi tayo tahimik na tao, lagi tayong ganun. So, kumbaga, talagang ang kailangan ay babalansehin. Tutulong ang pagme-meditate talaga sa ating old habits, no? Tutulong siya, hindi pwede nang hindi. Ito namang at the same time, kung binabago nga natin at sinasabing maging good observant ka lang, ay di makakatulong naman dito sa kabila rin. 'Di ba? Pag meditate natin, tulong. So yung dalawa, pag i-mix natin yun nga ang sabi ko, alin ba unahin natin? Alin ba ang mauuna dapat, itlog o manok? So, yun. So, ayan ay isang cycle. Yung material consciousness at spiritual consciousness ay isang cycle na magkatulong bago mo marating yung zeal na naandoon sa spiritual consciousness. Kailangan maayos itong material consciousness natin. Yun. Dagdagan ko,
Kaya tayo tinuturuan ng tamang meditation to have a good concentration. Kasi pagka para magamit natin sa ating mind of thoughts. No? Kasi pagka halimbawa meron tayong gustong mangyari, no? Dapat nakafocus tayo doon sa ating gustong mangyari, doon sa zeal natin. Unlike na kung halimbawa hindi tayo focus, hindi tayo nakapag-train ng pag-meditate. So pag hindi tayo naka-train, hindi tayo trained o kaya well-versed sa pag-meditate, hindi tayo focused, no? Di habang nagme-meditate, nag-iisip tayo ng ating gustong mangyari sa buhay natin, yung ating mind of the thoughts, hindi natin mapupuli utilize kasi nga naglalaro yung utak natin kung saan-saan napupunta no? Yeah. Kaya yun ang sinasabi, para ang direction natin, iisa lang ang iisipin natin. Tinuturuan tayong mag-concentrate doon sa isang bagay at yun ang ating i-focus. Kaya magiging effective yung ating zeal, ma-attain natin dahil nga nakafocus tayo. So yun yung meditation is, gaya ng sinasabi ko lagi, is para mahasa yung ating brain on how to focus and be able to utilize yung power ng mind of the thoughts. Otherwise, hindi tayo focus, hindi tayo nag-meditate, hindi tayo edi sabog-sabog yung ating iniisip. Then may pinaplano ka, sabog-sabog yung plano mo. Syempre yung ating ginagawang program sa ating sarili sabog-sabog din. So wala, hindi natin ma-attain yung ating mga pangarap, which is our zeal, through the might of the thoughts. So ito, panghasa para ang gulok ay kaya yung lagari ay makapagputol ng puno na nasa tamang direksyon, nakafocus siya. Hindi yung tataga ka kung saan-saan ka tataga. Ay hindi mo mapuputol yung puno, no? Nang nasa mabilis na panahon. Ganon din ang lagari. Kung lagari ka ng lagari, ano pala, no? At saka lagari ng lagari, hindi naman nahasa, abay ang tagal mo bago mo maputol yung puno ng kahoy. Ganon din yung gulok. Pag hindi mo nahahasa, hindi mo rin mapuputol ka agad ng maaaring ma-attain mo, pero ang tagal, your own lifetime. Pero kung halimbawa napakagaling mo, yung meditation mo, yung nakafocus ka, and then yung iyong zeal, yung plano mo sa buhay, and then well-versed ka sa meditation, focused yung mind mo, nakahasa talaga ng gusto, pag-isip mo pa lang ng iyong pangarap, ng iyong zeal, your mind of the thoughts, effective na powerful ka agad yun. Mapuputol mo ka agad yung puno, mararating mo agad kung ano yung plano mo sa buhay. So yun yung aking take diyan sa ating about the focus and observation. Isang magandang sample ni nanay ko diyan, laging sinasabi. Pag malinis yung alunod, alam niyo ba yung alunod? Alulod, oo. Yung Tubig, gutter. ng tubig. Gutter. Kasi 'di ba pagka malakas yung hangin tapos nalalagyan ng mga dahon-dahon yung so yung flow daw ng tubig sa alunod hindi siya dire-diretso kung sakasakali nga na merong mga nakabara, parang gano'n. Yes. Lagi niya ina-explain sa akin yan na kapag gusto niyong kagaya nag-aaral ng concentration at linisin niyo muna yung alunod niyo. So, sa sarili ko na kapag ako nagtatry na mag-meditate o mag-concentrate, pagka hindi ako makakonek, alam ko sa sarili ko, sabi ko, ay, naging bad girl kasi guilt ako sa sarili ko, may guilt ako sa sarili ko na hindi maganda at saka nakipag-away ka sa asawa mo, meron kang dala-dala, kaya hindi mo kaya tama yung sabi ni Ate Helen na ano nga ba uunahin natin kasi hindi natin, kailangan linisin mo muna talaga yung alunod para yung flow magtuloy-tuloy. Kasi din sa paghasa ng gulok at ng lagari. Para maging focus ka. Pero sa pagme-meditate natin, hindi natin namamalayan. Nakukusa pa lang malinis ang ating alulod. Yun ang hindi natin alam. Kumbaga sa pagsisikap natin na tayo ay kahit pa may mga problema tayo at mga isipin, sikapin natin, manahimik ka muna halimbawa.
ng 10 minutes bago ka mag-meditate. Kahit paanong merong problema ka diyan, may nakasingit diyan kung ano-ano, tahimik ka muna, 10 minutes muna, payapain mo muna ang sarili mo and then mag-meditate ka. At may mangyayari at may mangyayari. Hindi puwedeng wala kasi yung pag-connect natin sa ating kamalayan na sinasabi nating may pinanggalingan na creational energy, aba, ay huwag natin yun mamaliitin, huwag natin yun i-underestimate ang ating kakayanan na mararating din natin ang kapayapaan ng ating sarili, yung pag-ibig na sinasabi, harmony. Parang sinasabing nakakapag, payapa sa atin at alam naman natin 'yan kahit hindi ituro sa atin, manahimik lang tayo, magbilang ng 1 to 10 o kung tayo nagagalit, "O bilang ka ng 1 to 10." Eh, biglang ano 'yun, eh, biglang tahimik kaagad, biglang hupa, kung may bagyo man, eh, di hupa-hupa ng kaunti, 'yun. So, the pananahimik is very, very powerful, 'yun. Eh, lalo pa dadagdagan natin ng knowledge na yung mga creational teachings na ating pinag-aaralan, ay di lalo pa. Kumbaga, eh, bumalik man tayo ng kaunti dun sa ating old habits o ating pagiging judgmental at pagiging critics and pagiging kung ano-ano pa man, eh, talagang babalik tayo. Hindi hindi huwag nating i-expect na tayo ay magaling agad. Babalik at babalik ka yan. Kasi ang nangyayari sa atin, eh, ano, eh, sinasala. Yun nga, sabi ni Sir na talagang yung alulod ay baka maraming damo. O maraming laglag diyan, hindi pala damo, dahon. Ay mamaya ay sanga na pala yung nakalambara doon, 'di ang tagal. Ang tagal bago malinis. So, expect natin na hindi pa tayo kagano'n. Kung sakali man at nararating natin ang meditation ng kaunti, huwag natin ito ipagmamalaki sa ating sariling tayo ay alam na natin 'no. At, malayo pa tayo, malayo pa tayo. Dahil Okay. pupunta oo. Okey, 32 na, napapahaba ang 32 aking na ba tayo? 32, sige. Basahin ko na. Oo, However, these occurrences, yun yung maraming gumugulo sa isip mo, are only quite oo. normal in the beginning. Ayun. Mhm. Which is slowly but systematically are resolved the more Yan, intensively the human being concerned dedicates himself herself to the pure observation and attentiveness. No? So, ibig yan. sabihin, pag halimbawang ikaw ay nagme-meditate, kagaya nung kay Ate Sor, no? Sabi niya, ano po, may nag-away, may ano ka, naapektuhan ka. Pero kung halimbawa ang gagawin mo uh, titig ka lang dun sa ano na yon, no? Titig ka lang dun sa ilaw o kaya sa linya. Wala kang ano, yun lang, yung factual, yung actual na nakikita mo, yun lang. Minsan babalik ka doon and then balik mo ulit, no? Para at least para kagaya din ng pag natutulog ka, hindi ka makatulog. Ganyan yan eh. Actually, ang pagtulog is kailangan concentrated ka rin na relax ka. No, wala kang iniisip. Pagka marami kang iniisip, ay hindi ka makakatulog. So pag halimbawang nawawala na yung iniisip mo, ayun, gumaganda na, nakakatulog ka na kaagad, no? Nare-relax ka. Ako pagka halimbawa hindi ako makatulog, ang ginagawa ko yung tinnitus ko, yung ingay na kuliglig sa akin, yun ang aking pinapakinggan. Or isang approach ko is yung pag nakapikit ka, siyempre nakapikit ka habang natutulog bago ka makatulog, hindi ka makatulog eh. Kung ano yung nakikita ko mga stars na doon, hinahanap ko yun, iniisa-isa ko. Parang kagaya kay Mr. Bean, hindi siya makatulog, di ba? Ang ginawa niya doon sa picture, kung napapanood niyo yon, nagbilang siya nung mga sheep, no? Then mamaya-maya nakatulog na siya. So that's one way of meditation, no, sa kanya. No? Ganon din sa akin, yung pagbibilang ko ng 100 to 1, it's one way of meditation. Kaya Mhm. lang may approach ako nga na para makatulog din ako. And that's ang pag nasa meditative level ka na kasi, para kang nakatulog din doon. Kaya lang malapit sa pagkakatulog. And you Mhm. are concentrated. You are on focus.
So now on 34, therefore, slowly an inner Mhm. freedom arises towards Yeah. the object concern. Yeah. Kaya pag Mhm. halimbawang nakafocus ka dun sa ilaw, yung mata mo nandoon lang, wala kang ibang iniisip at na-focus mo, nasanay ka ng gano'n, ay hindi mo na maaalala yung nakipag-away ka o whatever, kung ano may mga problema, nandoon ka. Kasi Ah. focus ka na. Kaya dahan-dahan tayo, talagang in the beginning, it's always normal. Mm. No? Talagang ganyan, maraming alam ko thousands yata of thoughts every day ang pumapasok sa ating isipan for the whole day. For the So whole yun day. ang aking yun ang aking take from 32 to 34. Yan. So tuloy natin. 35. This practice gradually leads to a familiar material consciousness attitude. So which becomes very easily available when needed. Ayan. Kasi pag halimbawa sanay ka na, no? Pag mayroon kang problema, nakafocus ka doon. Ang galing na ng focus ng mind mo. Hindi yung ang focus, halimbawa may problema ka at hindi ka sanay sa pag-meditate and then hindi mo naiayos yung hindi ka sanay sa pag-concentrate. Ibig sabihin, concentration lang to eh. Kung paano kang maasa sa pag-concentrate. Pag-focus. Itong ginagawa na ito, yung pag-meditate. So pag halimbawa sanay ka na, halimbawa nandun ka sa opisina, kaya nasa trabaho ka, pag focus ka doon, ang dami mong nasusolve na problema kasi nakafocus ka doon. Hindi yung ang dami naglalaro at kahit nasa trabaho, halimbawa, nagtatrabaho ka in actual na trabaho. Eh pag maraming sa iyo diyan, may mga nagtatrabaho ka sa table mo and then may tatawag na telepono and then wala ka na sa focus. So kailangan mo rin yung sarili mo na walang lalagyan mo doon sa labas ng pintuan ng room mo na no, don't disturb. I am working intensively. Parang gano'n. And then 36, it is necessary to mention that the pure observation is not to be recommended for all life situation. Teka, sandali, parang mayroong dito. Especially not for those where decisions in a word and action and planning or executing deeds come into the picture. This already falls into the area of the clarity of knowledge. However, it is the case that precisely in situations where very active response, answer, reaction is demanded, yun yung instantly na kailangan mong decision. You say yes and no. Tinanong ka ng manliligaw mo kung yes and no, instantly. The pure observation fulfills the next. Parang yung Ate Helena, yung kanina, yung pag-ibig na nalingat. Nalingat. Sige. Balikan ko yung 38. However, it is the case, bigla ka na in love kasi dahil nga maganda lalaki. It is the case that precisely in situations where a very active response, answer and reaction, stimuli posed in response, is demanded, the pure observation fulfills an extremely important preparatory function, giving various decisions a better and greater reliability and actions themselves a more decisive prospect of success. Because through the pure observation, one strives for logic, which at least an important part is better recognized and evaluated. Ulitin ko, nasaan ba ako? 36 36, oo, 36. 36. Yun yung may question mark eh. Ulitin ko ulit. Kasi para may question. It is necessary to mention that the pure observation is not to be recommended for all life situations. Yung observation, yung nag-observe ka sa isang situation. Especially not for those where decisions in word and action and planning or executing deeds come into the picture. Kailangan may planning. Ibig sabihin, yung nga lagi kong sinasabi na stimuli, ito yung sitwasyon, no? And then response, no? Especially not for those where decisions in word and action and planning or executing deeds come into the picture. So kailangan mayroon kang, bago ka mag-respond, mayroon kang in-between na planning, no? Mayroon kang thinking, no? na dapat nagagawin in between bago ka pagbigay ng action. So this already falls into the area of the clarity of knowledge. Okay. In between, kasi stimuli, may situation. So bago ka mag-respond, meron ka dapat knowledge on that situation, on that problem.
para ma-resolve mo para makapagbigay ka ng tamang desisyon. So, hindi yung biglaan. So, kaya focus pa rin. You should have a focus. You should have an observation. No? Kaya lang, it is necessary, yung ibalik ako sa 36, it is necessary to mention that the pure observation is not to be recommended for all life situations. Yung pure observation, ibig sabihin, observation mo lang, kita mo magandang lalaki, no? Kuya, parang nasa Observation lang 39 yan, yung ano niya. Parang nasa 39 yung sagot Ang yata. sagot? Putol lang. Yeah. Ay, sa Puntahan 39. ko. Yeah. Salamat, The Richie. pure observation is recommended to the human being as a methodical exercise for longer and shorter periods if the pure observation has already been created as an implicitness. Pahiwatig. Impulse, parang impulse. May it serve the human being in his her free time as well as in daily life and all possible moments of his her evolution and the well-being in his her inner and outer nature. Medyo malalim na doon. Punta naman tayo doon. Balik tayo doon sa 36 hanggang 39. Sige, mag-share ako. Yun, mag-share na lang tayo dito. Medyo naguguluhan pa ako. Sige, itry ko lang. Itry ko. Kasi lahat naman tayo nagtatry, mga kapatid. So, ibig sabihin noon, pag hindi pure observant ka, no? Hindi ito recommended doon sa lahat ng pagkakataon, ha? Recommended for all life. Hindi siya recommended. Kasi hindi pure ang observation mo. Parang may kulang. Bakit? Dahil ang decision mo ay sa salita, sa gawa, may planning ka pa. Kumbaga, nauna na ang iyong desisyon, nauna na yung gawa mo, nauna na yung plano mo doon sa pure observation. Kasi itong pure observation na ito, kumpleto yan eh. Kumpleto ng facts, kumpleto ng lahat ng anggulo, kaliwat kanan, kita mo. Ngayon, nag-decide ka na ng hindi kumpleto yung pure observation mo. Kumbaga nakaside ka lang doon sa kabila. So, hindi magiging tama ang iyong decision pag hindi ka pure observant. Yun ang sa akin. Kaya kailangan pure ang ginagamit, pure observation. This already falls into the area of clarity of knowledge. Kasi kailangan yung knowledge klaro, nandoon na yung knowledge, andun na yung information, lahat-lahat na binanggit dito sa mga nauna pa nating binasa. Yung mga information na kailangan kumpleto na para part yun ng pure observation. Part siya. Ngayon, kung kulang, at ikay nagdudumali, hindi ka pure observant. Yun lang. Walang logic na ginamit. At tapos, the pure observation is recommended to the human being as a methodical exercise for longer and shorter period. If the pure observation already been created as an implicitness, sabihin parang impulse, meron ng pahiwatig sa'yo May pahiwatig. Pagka tayo ay purely observant, may kasamang impulse yan May kasamang ngayon, yung inner nga na binanggit natin kanina na merong inner, may impulse na dumarating sa atin pagka tayo ay pure. Pagka yung ating observation o yung attentiveness natin ay pure. Yun lang. Sige, yun lang. Richie, Richie, baka gusto mo dagdagan. Saglit. Saan ba tayo yung yung sa 36, no? Oo, 36 Parang hanggang 39. Oo. Parang pagkaintindi ko dyan is, yung pure observation kasi parang it takes parang time to, yung parang namnamin mo or i-eliminate mo yung mga bias. So, pag may mga kailangan na, mga decision na impromptu, kailangan na ng action, is,
iisasang tabi mo muna yung pure observation. Mhm. Kasi hindi mo ma-apply yung parang kailangan na ng kumbaga, yung decision parang yung pure observation hindi siya makahabol kasi hindi siya ganoon kabilis kasi Mhm. hinihimay-himay mo yung mga bias. So, ano ba yung magandang example diyan? Dati binasa ko 'to, meron akong naisip dito nakalimutan ko lang. Basta parang gano'n siya, tama yung mga sinasabi mo na habang habang ini-exercise mo siya, hindi mo pa nakukuha yung full picture nung observation na yun. So, Hmm. kailangan di mo muna siya gamitin dun sa mga sitwasyon na mabilisan or importanteng desisyon. So, ang maiiwan sa'yo, hindi muna yung pure observation, ano yung facts or ano yung factual knowledge presenting dyan sa tinitingnan mo, ano yung current understanding ng mga humanity about dyan sa sitwasyon, yun ang i-apply natin. Mhm. Tulad sa bilhin natin, ano bang magandang example dyan? Bilhin natin yung may naalala na ako. Yung Kailangan history na noon na si mabilis, Moby Dick, yung kumbaga. mga whales. Oo. Ang tingin nila sa mga whales noon, monster of the deep. So, parang ang ginagawa ng humans dyan is hinahunt nila kasi parang iniisip nila mga monster sila. So, to the point na na-extinct sila. Kasi parang ang rason nila is, pag dumami itong mga monster na to, itong mga whale ko noon, baka ubusin nila yung mga isda, walang maiwan sa tao. So, wala silang alam sa ano talaga yung purpose ng whale na yan. So, hinahunting nila, tapos ang ginagawa nila, diyan pala nila kinukuha yung mga candle, yung mga wax. Sa mga shipbuilders, parang pang ano ng tubig para hindi pasukin yung mga kahoy nila. May kinukuha silang parang mga oil diyan sa whale na yan. So, yun nga, habang nandun tayo sa panahon na yun, sabihin natin na sa panahon tayo ng mga whaling era, habang nag-pure observation tayo sa whale, yung mga community, hindi na sila makapaghintay sa pure observation natin kasi sabihin nila, diyan tayo kumukuha ng yung sa kandila para may ilaw tayo kasi hindi pa yata na-discover yung petroleum. So, pag mag-pure observation tayo, didilim yung city natin. So, kung ano yung current understanding nila doon sa whale, sa time nila, yun ang ina-apply. Although hindi nga siya ganun, kung titingnan natin ngayon, hindi siya ganun ka-ethical kasi nga, hindi naman ganun yung whale. Parang mayroon silang sariling task na ginagawa. Mhm. So, yan yung ko dyan, yung understanding ko dyan sa pure observation na medyo matagal siyang himayin. So, kung ano Mhm. yung current knowledge natin sa isang bagay, yun muna ang pakinabangan. Mhm. Pero eventually, pag may dumating na tamang solusyon, kunyari, na-attain na natin yung pure observation doon sa tamang bagay na yun, nahimay na natin, i-update na natin yung knowledge natin doon sa nalalaman natin. Mhm. Parang, yun ang sa akin. Yung isang example din halimbawa, may dumating na isang problema sa isang pamilya na kailangan ng immediate decision, Merong mga bagay na sasabihin natin dapat bang malaman ni gano'n, gano'n. Kailangan alam ng buong pamilya, pero may pagkakataon na hindi mo puwedeng sabihin agad dun sa isa dahil iba yung pananaw niya and then maruruwin whatever na kailangan desisyon na mangyari. Kumbaga, kayo Mm-mm. na lahat ng neutral at maliwanag ang Mm-mm. isip ay mag-decide na at bahala ng magpaliwanag kung sino ang may kakayanang magpaliwanag doon sa mahirap kausap. Kumbaga, Mm-mm. magdedesisyon ka na rin dahil kailangan yung immediate. So Mm-mm. So, yung nahuhuli na magde-decide, Mm-mm. may kakausap na isa na, ay kasi ito kailangan ay di ipaliwanag. Pero kung isasama natin kaagad siya,
maruruwin ang lahat. Maruruwin. Yun ang example ko. Okay din po yun. Mm. Tama. Pwede magtanong, Okay. Sige po, Tito Sol. out of number, wala sa 36 to 39. Mhm. Pero tungkol sa meditation, Mhm. total malalaki naman na tayo, may mga edad na tayo, so hindi naman siguro masagwa to talk about yung yung itatanong ko. Sige, okay Sige lang. po. Yung sex, di ba sa religion, okay? I'm not so sure kung meron din ang mga espiritista or yung sabi nila, huwag daw makikipag-sex kapag yung bago gagawa ng Gawain. oo. gawain or something na Ngayon, iba kasi yung blissful na nararamdaman ng tao, iba yung benefit na sinasabi ng science tungkol sa pakikipag-sex. Mm. So, sa tingin ba ninyo, yung halimbawa na nakipag-sex ka and then iba yung uplift ng benefits, di ba? And then mag-meditate ka, that would help para bago maalis yung yung sa tingin nyo lang kung sa nyo, nakakatulong ba siya? Kasi nakakalis din ng tense. So, Tama kailangan natin sa yun. meditation, medyo Tama. natin. Kaya medyo out of topic, pero gusto ko lang Hindi. Ano yun? Importante yung tanong mo na yan. Dahil parang nag-topic ako doon noon sa inyo na there's no separation. Walang separation. Walang pangit na nakipag-sex ka. Hindi eh. Kasi yung sex is oneness, di ba? Oneness ng dalawang tao. Eh bakit siya magiging masama? Di ba? Eh kung halimbawa mag-aaral tayo o merong sasagawa, meron kang ginawang isang bagay na nagkaroon ng oneness, eh bakit siya magiging pangit? Bakit hindi siya makakatulong? 'Di ba? Dahil ang daladala ng sex sa atin ay lalo tayo nagme-meditate. Napakaganda ang outcome ng meditation sa sex. Sasabihin ko sa inyo na hindi mo siya maipapaliwanag yung love making na yon. Hindi na sex ang tawag natin. Kung hindi yung oneness, yung love making, making love, yon, making love. So magiging love na yon. Magiging love na yon, hindi na yung sex na yung from our old beliefs na ang sex ay hindi negative ang dating, 'di ba? Pero sa akin talagang nakakatulong. Nakakatulong ang kasi mahal mo yung isang tao, siyempre kung tayong mga babae, hindi tayo masyado, sabihin natin hindi tayo masyado doon sa bagay na yon. Pero ang mga lalaki, yan ay every minute, meron niyang impulse sila na, sabi ko nga itong asawa ko, ang pagkakilala niya sa kama ay lovemaking eh. Lovemaking talaga. Hindi yan isang place na matutulog ka lang. Hindi eh. Basta yung kamang yan ay pang lovemaking yan. So, biro mo yon. Paghiga mo pa lang, di meron na. So, nasa sayo na maging smart ka kung makikiisa ka, ikaw na ang bahala. Kasi madali namang mag-manobra ang isang babae sa mga lalaki. Madali yan eh. Kung hindi ka pa ready, madali mong ma-manipulate. Kailangan eh Pero kahit hindi kayo nag-sex, meron pa ring oneness na nangyari. Ngayon, on the side of the man, na ang gusto niya talaga ay mag-love making kayo, well, good. Sige. Prepare ka lagi. Prepare tayo lagi. Pag sa ating pakiramdam, they needed it. They need yung love making. Yun lang. Nasa laws and recommendations din. Sa akin naman ang thoughts ko diyan,
Dun sa sa Indian culture, meron silang the art of yung sa love making, parang ang term nila doon is yung Kama Sutra. Kung i-ano natin yung tatanggalin lang natin yung rituals, parang ceremony siya. Parang a form of meditation siya kasi parang may Yeah. sequence silang fina-follow. Mhm. Tapos parang may mga kinakain silang prutas. Tapos may mga pinapahid-pahid silang mga essential oil para maging romantic yung nila, pagiging oneness. So, Mhm. yun pa lang is parang nandun yung concentration nila, yung thoughts nila about doon sa environment na gawing maganda, mabango, parang aya-aya. So, I think it's a form of a meditation or concentration na para maging meaningful yung union nila. So, sa akin, it's nothing wrong. Parang it enhance siguro the oneness para mas Yeah. maging deeper yung connection ng dalawang partner. Yun lang sa akin. Kaya ako kasi naitanong sa inyo, kasi nagigilty na ako sa asawa ko na kapag oras ng Sunday, talagang as in strictly for how many years na hindi talaga ako nagpapatabi sa kanya or anything na which is day off siya, yun yung nagiging parang argument namin na yun. Mm. Kaya sabi ko, lanawin ko sa iba ano kaya ang pananaw natin dito sa PM na ano. So Christian belief lang pala yung kinakailangan or Na kasi bawal. ang alam ko sabi din sa espiritista bawal din eh Oo, oo. na ano magpapatabi. Hindi. Subukan Pag mo, Sunday. sis. Eh, Subukan mo Sunday yung kasi may before. session eh kaya ayaw kung ano dahil may gawain nga. Kasi Kaya sa No? babae, ang alam ko, meron kayong mga parang mga cycles na parang pag mababa yung mga hormones is parang wala din kayo sa mood. Oo, So, tama yun. pag ganun, i-communicate mo lang sa partner mo na ito yung mga hormones ko na very low. Kumbaga parang, sige, mag-love making ka, pero walang oneness. Ikaw lang yung mag-i-enjoy ako, parang nakahiga lang Oo, ako doon oo, kasi ang iniisip ko yung hormones ko. Pero pag nag-stable na yung hormone, yung ovulation nandyan, oo, parehas tayong dalawa mag-enjoy. oo. So, yun lang yung i-communicate natin sa mga Mm. partner natin para maintindihan. Kasi kahit anong tumbling natin or lagyan ng mga oil, essential, ganyan. Pag wala talaga sa yung hormone ng babae, pag Yung mababa, oo, hindi talaga din siya ma-excite, oo, ganun. So, oo, yun ang dapat maintindihan din ng lalaki na mm, sa timing, ganun. mm. Wala akong alam At yata dyan. at mas nag at mas nag-i-enjoy naman at kuya mas nag-i-enjoy naman sila masyado ka kasi pagka focus sa ano oo. At saka mas nag-i-enjoy sila pagka ikaw Mm, ay nagre-respond ng maganda, yun ang mm, sabi ng asawa ko. Kaya mm, pagka wala ako sa mood, hindi niya ako talaga pinipilit mm, pakadal-kadal lang, payapos-yapos, yun lang. ganun lang. Alam niya pagka on the go ako, eh, alam niya yon. At Okay, Mm. pinapaliwanag ko rin na meron nga tayong cycle, thank na you po. wala sa ano, oo. Thank you po. Na-break ko yung ating ano, sorry. Gusto ko lang, at least ngayon alam ko Wala na akong hindi alam ako dyan. hindi ako Yan, magigilty sa oo. Mm. sarili ko. Sorry. Thank Subukan you. mo. Mm. Yeah, going Okey. back. Kaya tayo naguguluhan, kaya pala naguguluhan tayo sa 36 kasi hindi natin binasa yung 35. Related yung 35 sa 36. So, ibig sabihin, on 35, this practice gradually leads to yung practice is the meditation, gradually leads to a familial material consciousness. Yung material consciousness mo, attitude, which becomes very easily available when needed. Ibig sabihin, pag focus ka na, instantly, kung gusto mo mag-focus, kasi sanay ka na sa meditation, parang lagi ka nang nakafocus. No? Doon sa yung consciousness mo, lagi nakafocus. Ngayon, dito sa 36, medyo na ano ko, two things kasi ang nangyayari, ano? Merong isang nasa 37, nasa 38, yung immediate response ang kailangan. Yung dalawa, yung situations dito no, sinasabi niya, no. Hindi, it is necessary to mention that the pure observation is not to be
recommended for all life situations. So ibig sabihin, yung life situations na yon, yung isa is you need action and planning, no? Yun yung sinasabi niya, especially not for those, no? Hindi dapat doon sa desisyon na kailangan ng action at plano or kailangan ng deeds, no? And kailangan ng deeds na kailangan mayroong picture. Ibig sabihin, you have to see the picture before you make a decision. Ngayon, itong another situation is nasa 38. However, it is the case that precisely in situations where a very active response, yun yung biglaan ng response, is demanded, the pure observation fulfills an extremely important preparatory function. Halimbawa, bigla kang tatanungin ng oo o hindi, no? Kailangan, halimbawa, may nagbebenta sa iyo ng isang produkto. Kailangan magaling ka sa observation mo. Yung observation mo na yun, na natutunan mo doon sa iyong meditation. Yung mabilis yung observation mo. No? It fulfills an extremely important preparatory function, giving various decisions a better and greater reliability in actions themselves, a more decisive prospect of success. Because through the pure observation, yung observation mo at that instant, one strives for logic. Kailangan logic ang gagamitin mo. At least an important parts is better recognized and evaluated. So two situations yan, no? Hindi lang doon sa sitwasyon na meron kang dahil nga doon sa 35, you're already sanay ka na sa concentration mo, focus ka na, no? But hindi instantly doon sa two situations, yun yung isang situation is hindi doon sa kailangan ang decision ay matagal, kailangan may action at saka may plano. No? And then the other one is yun yung kailangan mo, ang pure observation is yun yung instantly na tatanungin ka ng yes and no. So yun yung sinasabi niya, kaya naguluhan tayo doon sa not to be recommended for all life situations. 36, oo. Yeah, at saka yung 38. Mhm. So yung 37 ay connected sa 36 kasi nga, sabi niya, this act already falls into the area of the clarity of knowledge. Kaya yung post mo sa gitna, meron ka dapat knowledge, meron kang stored knowledge about the situation. Meron kang planning dapat. And then when you plan and when you have an action, you should have a knowledge of on how to plan and execute. Pero dito sa 38, yung sitwasyon na instantly pag didesisyonin ka, yun yung pure observation ang kailangan mo doon. At yung observation na yun, ay yun yung gagamit ka na ng logic mo doon, simple lang, yes and no. And then anong logic, ano mag-resolve, mabilis. At least important parts is better recognized. And then, yung important parts lang at na-recognize and evaluated. Maraming sitwasyon yan sa araw-araw na buhay natin. Pag tinanong ka ng yes and no, and then there will be consequences kung mali yung naging mali yung observation mo doon sa kaharap mo. No? So hindi ka naging observant doon sa kaharap mo, biglaan kang yung nalingat na pag-ibig. Bigla kang tinanong ng isang magandang lalaki. No? Mahal kita, mahal mo rin ba ako? Kung sakaling liligawan kita, sasagutin mo ba ako ng oo? Diba? Ngayon, teka, ano ba yung tinanong nito? Parang kaiba. No? Kung sakaling liligawan kita, sasagutin mo ba ako ng oo? Pag sinagot mo hindi, hindi na kita liligawan. So, may logic yun. No? Ba't pa ako manliligaw sa'yo kung hindi mo naman ako sasagutin ng oo? Di sayang lang panahon ko. So, that's logic. No? Yun yung mangyayari doon, ang nalingat na pag-ibig. Pero kung halimbawa sinagot mo siya ng kung sakaling liligawan kita, sasagutin mo ba ako ng oo? At ang sinagot mo kagad ay oo, ibig sabihin nun, may pag-asa siya. So unlike na hindi, ay diretso na kaagad. At least mayroon kang time to observe. You have the planning, you have the action. On that, na-i-extend mo yung decision mo in saying yes or no. Pag sinagot mo kasi ng no, ay hindi ka naliligawan nun. No? Kasi di ba? Kasi kaya ka nga tinanong kung sakaling liligawan kita, in short, may pag-asa ba ako? Ganun.
Pag sinagot mong wala, aba, hindi na siya maliligaw. Mhm. So yun yung So- aking 36, 37, and 8 related to 35. So ito actual life situation, Oo. practicing and using your consciousness, focusedness of your consciousness and your concentration. So utilization, ito yung actual life situation na 36, 37, and 38. Hmm. Gusto nyo pa bang ituloy pa natin sa 40? Kasi 9:30 tapos na. na ito eh. 9:30 na. Your observation. Kasi hanggang 47, tapos na yan. Kaya Gusto nga. na natin Eh, di, bilisan. balikan na lang natin. Balikan na lang Oo. Ate Helen, 9:30 na. 9:30 na. Para Sige. madagdagan ng ating kaisipan tungkol Oh, dito. sige. Baka exciting, At sayang. maituloy ulit natin. Para pang next Ha? week. Oh, Yes, sige. yes. Pang So, may next week, excitement sayang. tayo. Start. Maganda kasi, magandang topic eh. Oo. So, start tayo sa number 40 next week, Wednesday. Pwedeng bumalik din tayo Oo. sa ilang Pwede, stage. konting para recap. Oh. ma-review natin. recap Konting tayo. recap. Nasa Okay. Pilipinas na ako noon, guys. Tingnan Yeah, ko, baka Helen. titingnan ko kung may wifi ako o kasi kakarating ko lang. Kung may wifi yung titirahan ko. Yung bahay ko completely wala. Kaya, Meron yata, tita, nabibili parang portable wifi. ayun nga, nag-i-inquire nga Mm. ako doon sa pinsan ko, Mm. nasasalubong sa akin nandyan sa airport. Sabi ko, bilinan niya ako ng SIM card ahead of Parang time. gano'n nga. Babe. Oo, para pag nasa airport pa lang ako, meron na. Eh sabi niya, tita, naku, ngayon hinihingi ang passport number, lahat-lahat. Parang ganun daw ngayon. Nire-register na yata. Oo, yung SIM nire-register card. daw muna. Mm. Kaya pagdating ko pa doon, siguro, hindi ko lang alam kung 24 hours ang activation or Mm. Monday ang dating ko sa Pilipinas. Monday ng 3:55 Wow. hapon. Madaling ayun, hapon. Mm. So Monday 'yon, Monday. So tingnan ko kung maka-ready ako ng Wednesday uli. Babe. Mm.